Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Nagsalita na si megastar Sharon Cuneta sa isang isyong kinasasangkutan niya maging ang kanyang mga anak na walang iba kundi sina Casey Concepcion at Frankie Pangilinan sa nagdaang press conference ng megastar para sa kanilang darating na concert ng dating mag-asawang Gabby Concepcion at Sharon Cuneta na pinamagatang Dear Heart, ay naging bukas ito tungkol sa isyu ng kanilang pamilya. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang pag-amin ni Sharon, lahat ng kanyang anak ay pantay-pantay di umano ang kanyang pagmamahal at wala siyang paborito sa mga ito. At ito naman ang mga bagay na hindi ka panipaniwala sa mata ng mga netizens dahil napaka-obvious naman umano ang kanyang biased treatment sa kanyang mga anak kay Kiko Pangilinan kaysa sa kanyang panganay na anak nila ng dating asawa na si Gabby na walang iba kundi si Casey Concepcion. Ayon pa sa kanya, quoted, "You know what? Sa Bible nakalagay na dapat una ang asawa pero even my husband knows. Naturally, all 4 children know that I am a mother first. I always say that I am mother first. Kasi, based on my experience, ang asawa pwedeng mawala pero ang dugo at laman mo, bumaligtad man ang mundo, dugo at laman mo yan. Ano man ang, you know what? I don't play favoritism. Some people seem to think na favorite daughter ko si Frankie. Hindi. I love all my children equally. Kaya sana naman, tigilan na ng ilan sa ating mga kababayan ang mga ganitong maling spekulasyon about us at ang hirap tanggapin na ang mga lumalabas na balita na unfair ako sa mga anak ko. Hindi po yan totoo, I swear." End quote. Ngunit sa kabila nito, ay ang katotohanang mas naging malapit siya sa anak niya palagi niyang nakasama at ito raw ang maling interpretasyon ng ibang tao na dahil nasa iisang bubong lamang sila di umano ng mga anak niya kay Kiko ay hindi na niya inaalagaan at walang time para kay Casey Concepcion. At para raw sa kanaman ng mga nakararaming time to time ay nagkakaroon naman sila umano ng oras ng kanyang panganay through video call at paminsan-minsan lumabas silang mag-ina para kumain at magkaroon ng oras para magbanding bilang magnanay. Ayon pa sa kanya, iba naman ang sitwasyon kapag ka nasa iisang bubong sila ng kanyang pangalawang pamilya at ang closeness na talaga nila ay payak na namumuo sa isa't isa. Dagdag pa ni Sharon, quoted, "It's just that, doon lang tayo sa totoo. Kung sino, syempre, yung lagi mong kasama, lagi mong katabi, meron ka lang mas nakakasundo. And among all my children, ang kaugali ko ay si Frankie. Miel is my buddy. Miguel is he's such a gentleman. Ang hindi ko nakikita, si Casey at admitted naman ako na through video call lang naman kami nag-uusap at nagbabanding in person like what we do in our circle family sa Pangilinan. Not necessary like that kasi in the first place, hindi naman ako naging full-time noon na pag-aalaga sa kanya, not unlike sa ngayon na halos lahat ng oras ay nasa bahay ako." End quote. Kaya nga raw na nasaktan umano si Sharon sa sabihan ng kanyang panganay na anak na pakiramdam nito ay mag-isa na siya sa kanyang buhay. Admitted naman daw siya na isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi umano sila nagkakasundo ng kanyang panganay na anak na walang iba kundi si Casey Concepcion. At ang totoo raw rito, right after ng kanilang hiwalayan ng dating asawa na walang iba kundi si Gabby, ang nakagisnan na raw ng magulang ng kanilang anak na si Casey Concepcion ay walang iba kundi ang kanyang mga lolo't lola na sina dating Pasay City Mayor Pablo Cuneta at ang may bayan nitong si Madam Elaine Gamboa Cuneta. Naging abala kasi siya sa kanyang buhay noon sa mundo ng showbiz kung saan tinatamasa nito ang kanyang kasikatan sa larangan ng pagkanta at pag-acting kaya megastar noon dahil sa kanyang success sa naturang karera. Saad niya, quoted, "And from the time na pinalaki ko siya when Gabby and I separated, she's 2.5 years old until she was 18. Ang katulong ko lang sa pagpapalaki dyan, mami ko or daddy ko, pero never ako humingi kahit piso sa mga magulang ko because I wanted to set an example to Casey ng babae hindi mo kailangan ng lalaki para mabuhay. You have to work for your own savings and so that
meron kang pagkukunan in case hindi ka makapag-asawa. Walang palad maging fate rin niya yung nangyari sa amin ni Gabby. And besides, hindi ko matanggihan ang aking fans noon na magbalik sa showbiz right after mag-stop ako dahil sa pag-aasikaso ko sa aming anak. End quote. Kiit pa ni megastar Sharon, desisyon raw umano ni Casey ang bumukod dahil noon pa man ay palagi naman siya included dahil sa pamamahay ng asawang former senator na walang iba kundi si Kiko Pangilinan. Ikinuwento pa nga nito kung gaano sila ka-close noon at ang relasyon nila bilang mag-ama at di tulad daw ng kanyang dating asawa na wala raw talaga ito ka-amor-amor sa kanilang anak na si Casey. At feeling niya na ang habol lang nito sa kanya ay ang kanyang kayamanan at naging daan para hindi niya ito mapakisamahan ang dating asawa sa kanilang dalawang taong pagsasama. Pagpapatuloy pa niya, quoted, "Being alone was her choice. Our house, our home has always included si Casey. Inalagaan siya ni Kiko since she was 9 years old and they've been very close. Shock absorber niya yan. Takbuhan niya yan ang kanyang surrounding board kahit minsan may tampuhan kami. Si Kiko ay ang kausap niya. Ang kanyang tunay na ama, I don't care sa buhay niya noon pa man kasi ang laging laman ng utak noon ay pera. Pera." End quote. Pero ganun pa man, sinabi ni megastar na ang lahat ng ito ay kanya na lang nilimot sa mga panahong nagdaan at patagal na siyang nakamove on sa masakit na kapalaran ng kanyang ginana sa dating asawa nito na walang iba kundi si Gabby Concepcion. Kaya naman nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, quoted, "Basta kung ano ang minana ni Casey sa niya, huwag na niyang i-share kay Sharon. Kung kailangan man ni Sharon ng pera, bakit hindi siya mangutang sa bangko, magsangla siya. Sabi ang dami niyang properties na na-acquire niya ng gagawin niyang collateral. Ang laki ng ginastos niya kay Kiko, mutsing ng huling halalan. Tapos si Casey ang gagawin niya collateral damage. Hindi kami naniniwala na hindi na ulingan niyang si King Kong. May budget yan nung senador pa yan. Wala daw pera si King Kong kasi hindi korap. Mahirap na lang magsalita. Akala ko ba maraming pera si Sharon? Bilyonaryo siya, sabi niya. Bakit kailangan pang ihingi o sabihan si Casey na mag-share siya ng mana sa ibang kapatid niya? Kung totoo yan, issue na yan. Bakit ngayon lang niya naisip ng kondo sa New York City kung kailan nag-aaral doon si Kaki? Nung nag-aaral si Casey doon, hindi siya bumili, ba siya? Kung ako kay Sharon, hindi ako bibili at kakatalo lang ng asawa niya sa pagka-vice presidente, binenta mo nga yung property mo sa USA para makabayad ka ng utang niya. Parang wala ng gulo, wag nang bumili. Si Casey nga yata parang never pa na natira sa bahay ng megastar sa Amerika. Bais talaga siya. Naisip na ng lolo at lola ni Casey yan na maaaring maargabyado si Casey kaya binigay nila lahat yon. Maski hindi na siya bigyan ni Sharon, okay na si Casey. Kung bigyan man siya, baka yung mga walang kwentang property. Masabi lang na meron. Hindi papayag yung panganay niya kay Kiko. Itsura nun di papatalo. Wala na. Hindi man amin ni Mega, may competition na ang mga anak niya. Oh, well naggamitan sila ni Gabby at ayan siya, napabayaan mo na si Casey. Dapat maunawaan nila yung mga magulang ni Sharon. Siyempre, mamahalin nila si Casey dahil siya yung unang apo plus siya yung walang pamilya. I can feel her. End quote. At yun na nga mga ka-trendy. Kung kayang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon nyo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po.